pinakailalim, yun lang ang pinakulong, kumbaga ang maliliit lang. 'Di ba? Ang maliliit na kaya nilang takutin. Pero yung mga sangkot, katulad ni Pangandaman na pinangalanan ni Zaldico, katulad na lamang ni Bersamin na nanahimik na mga yawa, hindi na to pinatahimik na ni Bangag, ni Sandro Marcos, ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos na kunyari papakulong, kakasuhan na sa ombudsman at chuchu-chuchu, pero hanggang ngayon nandiyan pa. So, bahala naman kayo, kawawa na naman kayo, yun yung sinabi ko sa kanya kasi sa inyo, kasi ayaw nyo pa manindigan, ayaw nyo pang gurgurin lahat sa pwesto. Yang mga hayop na yan. Nag-e-echo pa rin ba ang alindog ko? Paano ako nag-e-echo? Okay. Nag-e-echo o hindi? Hindi. Hi, Jo! Thank you for the discount. Yes, Zaralina. So, hindi na ako nag-e-echo. So, ang sinabi ko kanina, mamaya putulin na lang natin tong part na ito. Ang sinasabi ko kanina, nagagalit na naman ako. Dapat hindi ako mag-vlog ngayon kasi busy-busy talaga ako sa kinabuhi ko. Kaso lang, nakita ko na naman yung sandamakmak na baha na lumulutang na naman kayo dyan. So, gusto ko na naman silang gurgurin lahat sa kanilang mga pwesto. Okay? Dahil itong hayop na abante na ito, ang kapal ng mukha niya, nahanapin si Sara Duterte, si Inday Sara. You know, gusto daw niya humarap dyan sa impeachment na yan, sa maleta impeachment na yan. Ang sabi, nasaan ka, Madam President? Bumabaha na nagagalit ang Diyos. Ginagamit mo pang hinayupak ka ang Diyos. Na demonyo ka, di ba? Demon, kadimo-demonyuhan. Gagamitin mo pa ang Diyos sa iyong kasinungalingan. Pakita natin yung mukha ng siraulong ito. Ayan, nakita yung mukha niya. Ayan, okay? Yang hayop na yan, ayan ang lakas ng loob na gagamitin ang salita o pangalan ng Diyos sa kanyang mga kasinungalingan. Ang sabi ng hayop na yan, mga kababayan, talaga din natin yung mukha niya kasi syempre naalibadbaran kayo, di ba? Yaan si Abante na yung pag hindi siya nanalo, okay? Tineknikal pa nila yung kalaban nila dyan sa distrito niya para maupo sa tulong ng mga bangag. So anyway, ang sabi niya dito, nasaan ka, Madam Vice President? Bumabaha na, nagagalit na ang Diyos. Huy, abanting gagong julul. Okay? Ang Diyos mo ay si Satanas. Si Satanas at saka si Marcos Jr. Huwag mo idamay ang totoong Diyos sa kabulaan mo. Sabi niya, baha na sa buong Luzon. Dahil nagnakaw kayo ng mga maleta kongresistang hayop ka. Kayo ng mga maleta kongresista, dahil sa inyo kaya nagkabaha-baha, ayaw niyong panagutin. Ang amo niyong si Sandro Marcos na multi-billion ang iniwan at hindi natapos at kinorakot na construction infrastructure sa Ilocos pa lang. Hayop ka. Galit mo na naman ako. Sabi niya, ba, anong ginagawa ng ating Vice President? Gago ka? Anong gagawin ni Sara? Nasa kanya ba yung pera? Nasa kanya ba ang budget? Siya ba ang may command sa DPWH? Andyan yung butikin yung secretary? Siya ba ang addictus na si Bangag na mag-command na laanan ng pera, ng pondo, yung mga infra, yung pinagmamalaki ng hayop na Vince Dizon na butikin na yan? Okay? Parang ang gago. Ha? Ano ang eksena dyan? Mga pangako ng hayop na DPWH na yan. Sawak ba ni Sara yung pera? Mag-isip ka nga, gago ka. Ang sarap mo talaga ilaglag sa bangin eh. At nang matapos na kayong lahat. Anong ginagawa ng ating Vice President? Abala ang Vice President sa pakikipagkapwa-tao at pagtatrabaho. Hindi katulad ng amo mo. Abala sa pagnanakaw, abala sa panggagago, abala sa pag-aadik, abala sa lahat ng kahayupan. O, kita mo, kapupus lang ng amo mong demonyo. Ano sabi ng amo mong demonyo? Sabi niya ng amo mong demonyo, ito, dahil lang mga kababayan, kung minamahal. Okay. Mga palangging. Ayan, ang amo mong demonyo. Dito pala dapat. Meron din pala ako dito. Alright? Hindi. Wala pala ako dito. Wala palang camera to. Ayan, yan, ang amo mong hayop. Yan, habang bumabaha, ano ang sabi ng amo mong hayop? Happy Monday, everyone! Excited to start my birthday. Sabbatical alpot. Sabi niya, no makeup. Gago, Lisa Tanas.
Putang ina, pinilter mo yan. Okay? Dahil hindi ganyan ang mukha mong pangit ka. Filtered na nga, pangit ka pa rin. Yan ang amo mo, Abante. Ang sabi ng amo mo, basahin na natin to, ng amo niya. No makeup, no hairspray, no terno, no heels, no speeches, no official photos, no meetings, no schedule, no stress. But, yes to nakaw, yes to baha, yes to kaalputan, yes to kidnapan, yes to gorguran, yes to hakot na pera ng bayan. 'Di ba? Ang kapal ng mukha, sabi niya, just me and Mother Nature. Ayan na nga, Mother Nature. Demon Nature. That's not a Mother Nature. Demon! Ayan, ang itsura niyan. Habang kayo ay binabaha. Yan. Ginagago kayo. Kita nyo? Habang nagpapakasarap ang yawa, okay, na Satanas, nakapangit-kapangitan sa lahat ng pinakapangit, ayan, ini-enjoy niya yung mga, ayan, green kasi mga palangga, yung nature. Ang mga nakaw na yaman at nakaw na mga properties na hindi pa binabayaran ng state tax o ng property tax ng pamilya niyang hayop. Ano, balikan natin itong yawa na si Abante. Okay? Sabi niya, bahala sa bunusun, anong ginagawa natin Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine na meron tayong impeachment court dito, dapat tumarap siya dito. Gago ka uli. Alright? Gago ka uli. Dahil well, actually, I'm so fucking tiring, no? Papaliwanag pa tayo. Hindi ako nanood ng impeachment hearing. Napanood ko lang yung AI na pinresent ni Laway doon. Yung AI model niya ng mga pera-perang jotahan. So ngayon, mga kababayan, magaling talaga ang mga demonyo mambaliktad. Okay? Magaling talaga mambaliktad tong hayop na ito. Ano sabi niya? Nasaan siya ngayon? Nasaan siya ngayon? Okay, gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Ikaw, nasaan yung mga ninakaw ng mga amo mo? Mga demonyong mga malatagag. Nasaan yung tinago ang pera ng bayan? Ha? Abanting hayop. Nasaan mo tinago ang pera ng bayan? Nasaan? Puro ka kasinungalingan. Si Bangag ang may hawak ng pondo. Siya lahat ang may hawak ng departamento ng gobyerno. Bakit si Sara hinahanap mo? Si Sara ba ang presidente? Patalsikin mo o gurgurin mo yung hayop na Bangag na yan. Paggurgurin mo sa pwesto. At nang mapalitan ni Sara Duterte. Tangina mo, buwiset ka sa buhay ng Pilipino. So anyway, mga kababayan, yan ngayon. Gusto nyo ba makita ang mga kahindik-hindik na pangyayari sa buhay ninyo? Habang kayo ay binabaha, nakita nyo sobrang grabe ang mga eksena ngayon. Tingnan lang natin to. Halos hindi umuusad ang mga sasakyan. Okay, pakita nyo yung mga nasa ibang bansa na mga palangga ko, mga nasa Amerika, Europa na hindi nyo alam kung ano na nangyayari sa inyong mahal na inang bayan. Okay, tignan natin kasi nawala na naman. Buti na lang hindi itong computer ang ginamit ko. Buti na lang naka-harbat tayo ng computer. Naka-harbat ako sa anakis ko. Anyway, tiyan mo, buti na lang hindi tayo nag-vlog dito. Kasi something wrong na naman. I think the laptop ang problema. Okay, here we go. Dito na tayo sa ano ko. Sa cellphone ko. Mas maganda pa. Okay? Ayan. Datin din sa News 5. Ano sinasabi dito? Di ba? Ang galing, yan na ngayon ang buhay nyo. Wow. Yan ang buhay nyo, mga palangga. Di ba? Mag-swimming. Huwag kayo manindigan. Sige, lumusog kayo sa baha, mga yawa. Alright? Ito pa. Hanap pa tayo ng mga karimari-marim. Sa lahat ng pagnanakaw ng mga bangag, puro na lang gano'n. Ito balita, ilang bahagi ng Marikina, binaha. Ang galing. Di ba? Tapos ayaw niyo papatansikin ang mga adik. Tingnan natin sa GMA News. Okay? GMA News, tingnan natin kung nagbalita sila ng kahindik-hindik na baha. Ayan. Flood road sa Maynila. Galing talaga ng Bangag Administration, ano? Ito pa. Sasakyang sinuong ng mga baha. Ito na yata yun.
Oh, galing. Galing-galing ang Bangag administration. Tapos si Sara Duterte ang hahanapin ng mga yawa at abala sila sa pag-impeach pa rin kay Inday Sara at abala sila sa pamumulitika. O, tignan natin si Pader. Okay, hindi ko lang alam kung ito yung paring bulaan. O, ayan, Pader. O, naka-green kasi kaya ganyan. Nalusong na sila sa baha. O, di ba? Ang galing. O, nakita nyo ba yan? Oh, tatama nga naman, di pa umabot ng tuhod sa area na yan, ano? Right? Mm. Ang galing, wag na kayo magsimba-simba dahil di naman kayo naninindigan. Wala nang kwenta magsimba-simba kung hindi naman kayo naninindigan. Ano pang simba-simba nyo? Giyatay. Ayan, lalo na yung mga bulaan, yung mga pulboronic, lahat sila, puro ganyan ang kwento nila. Ay, tiyan mo. O, Baclaran, as of 5 p.m. Oh my freaking Lord, look at that. Ano ito? Nakita niyo yung Baclaran? The last time na pumunta ako ng Baclaran, that was 2014. Namili ako ng mga, yung kaibigan ko pala, sinamahan ko kasi nagtitinda siya. Namili ng mga damit sa Baclaran, okay? Ganun pa rin, pero hindi ganitong kaba. Look at that. Dagat na. Wow, dagat. Sabi ni Palangga Teresita Abo. Correct, di ba? Ano sabi ni Junggoy? Wow! Dagat! Ganda, no? Oh, di ba? Jack Sparrow, ano sinasabi dito? As of 5 p.m., Baclaran Water Channel sa Paranaque nananatiling yung maganda ng pala balita. Nananatiling malinis sa basura ngayong Lunes. Nananatili pero mataas, baha, di ba? It's the same freaking story, mga darling. Talagang GMA News, talagang may mga, may mga pa-cover up talaga no? Itong mga reporter na namugto na ang mata niya sa puyat. Si Ivan Marina, namugto na ang mata, nabaha pa, kawawa ka naman, Dodong. Anday mo ng aibag sa puyat sa bangag, mag-alsa na kasi kayo at paalisin ang mga bangag. You know what I mean? Mag-alsa laban sa mga adik. Monsoon rains to drench parts of Luzon, Visayas on Tuesday. Congratulations! Di ba? O hindi umabot hanggang tuhod na. Oh. Yan. Okay, yan ang ano nyo, ang inyong gobyerno ngayon. Ano naman to, grabe? Saan naman ito? Oh, sa Manila's North Cemetery, yung mga mahal nyo sa buhay, patay na, binabaha pa rin. Papunta daw yan, 338. Baha sa Manila North Cemetery. Pero patay na, nakahimyang ng inyong mga bata, inyong mga kamag-anak, pinapasok pa rin ng baha. Right? My God, nasarap talaga na buuan ng kape mga giyawa. Ano pa? Tapos yan natin na ba? Okay, anong ito? Bangag. Si bangag, magugurgor na. Sana, very soon na siya. Nakabuo tayo ng lyrics. Oh, sana naman ito. Si bangag, sana magurgor na. Sana magurgor na. Very, very soon. Okay, San Juan. Where is this? Okay, itong balita. San Juan sa eskwelahan. Nagkalitsi-litsi na ang eskwelahan ng mga kabataan. In fairness, hindi ko naranasan na nabaha ang eskwelahan nung ako'y nag-aaral pa. Sa mababang paaralan ng tralala. Right? Hi. Sabi ni Nerissa, at least stress-free kita, madam. I love you. I love you too, Palangga. Sana magkape kasama tayo lahat. Fucking. Bakit ang bibig ko ngayon gusto ko silang kainin lahat? Ng buo para mategi na silang lahat. Okay, here's another thing. Ano pa ang mga dapat kong sabihin sa inyo? Mga balitang walang katapusan. Okay? Calao Avenue, all over Metro Manila. Tignan mo, hindi, deserve nyo to. Yeah, deserve nyo, I think, no? Deserve nyo yan, no? Sa buong buhay ko, sa Pilipinas, hindi ko naranasan yung buong baha sa Metro Manila. Espanya, yes. Naalala ko na baha na isang beses ko lang naranasan na hanggang liig. Totoo yun.
college days. Okay? Hindi ako nagkakamali. Kasi ang tama ba? Correct nyo kung tamang recollection ko. Sa rotonda kasi mataas na yan, hindi masyado binabayan. No? From recto ka, from Quiapo ka, di ba? Pag akyat mo ng rotonda, kung papunta ka ng Project 8, Project 7, Project 6. Ang Project 6 yata, di ba? Rotonda. To ang Project 6 yata, papunta kayong ganun, ano? Project 7 at Project 8, diretso doon sa Araneta Avenue. Tama. So, hindi masyado binabayan eh. Pag akyat mo ng gano'n, bigla na naman doon sa Araneta. So, yun yung naranasan ko, naglalakad, walang sasakyan, walang jeep, kasi nga hindi lahat makahaon. Pero hindi buong Pilipinas. Okay? Hindi buong Pilipinas na baha. Hindi buong Petro Manila. Kasi kahit pa paano, noong mga panahon na yun, o may mga kawatan, medyo may kahiyan pa ng konti yung mga kawatan. Hindi nila inuubos yung budget for flood control. Hindi nila inuubos ang budget for infrastructure. Kumbaga kung ngayon ay 99.9% na ninanakaw nila ang budget sa infra, noon siguro 55% lang, 50%, kaya may natitira pang konti. Yeah, doon sa Araneta, sa mga baliw na mga Araneta, mga addictus. Oh, then, doon sa FOCAP, 3 days ago, ay may nagtanong na reporter kay Bangag. Okay? Tignan natin to. May tinanong si kay Bangag. Where is that? Alright. Eto, anong sabi? Thank you for this, Raymi, for the clip. Right? This is related dito sa baha. Mr. President, do you believe you're personally done enough to confront? Where is the start of the no, hindi yan. Okay. Ang sabi niya. Alright. Ang sabi ng foreign journalist, mga kababayan, doon sa Luncheon Chuba Chuchu ng FOCAP or Foreign Correspondents Association of the Philippines, nagkaroon ng presidential luncheon sa Maynila na kung saan nandoon si Bangag at ngumingiwi at nagpupumilit na pagtakpan ang mga pagnanakaw nila sa tanong sa kasinungalingan niya. Okay? Pagtakpan ang tanong ng isang foreign journalist. Ito ang katanungan. Good afternoon, Mr. President Bangag. Dagdag ko na lang yung Bangag. Okay? About a year ago, you pledged, nangako ka, sabi niya, to tackle a flood control scandal. Pero si Bangag nakaganon-ganon. Ganyan, pumupurma siya ng ganyan. Nakala mo matalino ang gagong adik. Do you believe you've personally done enough to confront that issue in the 12 and a half months? Okay? So, ano ibig sabihin yan? Nagawa ba ni Bangag? Na-actionan ba niya ang issue sa flood control na ginangak-ngak niya nung siya ay nagkaso ng halingan noong 2025, then after 2 days, 3 days, hinagupit kayo ng baha dyan sa Metro Manila. Paulit-ulit na lang, no? Paulit-ulit na lang na ini-enjoy ninyo ang Bangag administration. Yes, Jack Sparrow habang sila ay nagpa-party at nagpupulburon. Ang sagot ni Bag, well, again, I think that, gumaganon ang gago, I think that we have taken as many measures as we can in terms of corruption. Kala mo talaga may alam ang gago, ano? Sabi niya, I think you should be asking that question of the ombudsman, not me. O, diba? Ang gago. O, meron daw siyang, ano sabi niya? Ano ang ginawa niya? Ano ang sagot niya dito? Na meron naman daw, di ba basahin niya, putang ng balitang yan. Alam natin yung sagot niya. Ang sabi niya, ginawa ng gobyerno niyang Bangag, may napakulong na daw sila, may na-detain na, ina-actionan na, may mga kaso na. Sino ang pinakulong niya? Yung mga small-timer. Kumbaga sa hierarchy ng mga masasamang damo, ang pinakulong niya yung nasa ilalim. Yung mataas na demonyo, dahil sila yun. Silang pamilya, nandyan, namamayagpag pa rin. Yung pinakailalim, yun lang ang pinakulong, kumbaga ang maliliit lang. 'Di ba? Ang maliliit na kaya nilang takutin. Pero yung mga sangkot, katulad ni Pangandaman na pinangalanan ni Zaldico,
Katulad na lamang ni Bersamin na nanahimik na mga yawa, hindi na to pinatahimik na ni Bangag, ni Sandro Marcos, ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos na kunyari papakulong, kakasuhan na sa ombudsman na chuchu pero hanggang ngayon nandiyan pa. They're still negotiating. Kung ipapakulong si Tambaloslos o ibubuhos ni Tambaloslos lahat daw ang kanyang nalalaman. Pero I think they're playing their bullshit games. You know? Kung kailan, kung ano, nagtatakutan sila, naghahamunan sila. Kasi si Lisa Tanas at ang si Martin Romualdez ang mortal na magkaaway ngayon. Even before, sinabi na natin yan. Kasi matakaw nga sa pera si... Asan na yung hayop na yun? Matakaw nga sa pera si Nget pa. Okay? Yung buwaka ng Genimes na to, filtered na, pangit pa. Matakaw sa pera. So, nagkakaonsehan sila. Right? So, hindi natin alam kung lalabas yan si Bangag. Ay, si Bangag, si Tambaloslos. Right? So, yan ngayon. Kaya, yes, Elena D.L. Aquino. Yes. Dapat talaga lumabas na yung taong bayan. Boy, gising, tama ka. Masamok, matakaw, masiba, ganid, greedy, timawa, buwaya talaga si Satanas sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Then you talk about what? Impeachment ni Inday Sara. It's waste of time. Okay? Puro kasinungalingan, kadsutahan, ididiin talaga si Inday dyan sa, yung, well, sabi ko naman sa inyo, luto na yun. So what's the point? Na isuspend ko ang ilang oras, 2 oras, 3 oras. Di ba? Pero ang naobserbahan ko lang doon sa hayop na ito, itong ayawa na ito, na daw buli sang manok ang iya nga iwi. Diba? Ang iya nga iwi is puwet, right? Ang iya nga iwi daw buli sang itik o sang manok o sang buhaya, ganyan ba? Hindi, malaki pala yung puwet ng buhaya. Nag-present daw ng mga pera, ng mga AI, AI documents, AI evidence, chuchu, na nasa halimbawa, kung ganun daw kalaki o kadaming pera, bullshit lahat yun. Huwag niyo nang panoorin yun. Dahil sabi ko nga sa inyo, luto na yan. Ipinagmamalaki na ni Satanas ang lahat ng kanilang pagnanakaw, mga kababayan. Alright? Ayan. Okay, hindi naman ako makakonect dito. Talagang buti na hindi kita ginamit. Visit, tapon na kita. Ba't yung laptop, inaaway na. Tatapon na kita! Wala ka ng silbi. Kasabagay, you've been like, what, 7 years? I think we've been together for 7 years, huh? Nabuang ka na yun. Nabuang ka na sa galit ng bayan. Mga hayop kasi. Puro kayo pinaganda mo, hahanapan akong article. Paano ko ngayon nahanapin yan? Dahil nagko-connect ka pa. Ang bibig ko naabot na dun sa demonyong mga bangag. Ikaw nasa Araneta Avenue baha ka pa, di ba? Na-stranded ka. Anyway, hayop, di ba? Ganun din ba kayo? Minsan nanggigigil kayo. Hindi kayo makakonect, di ba? May ganyan akong moment, mga bakla. Mga palangga. And now, nakita nyo, di ba? Puro na lang hahanapin si Sara. Good thing si Sara ay nag-file na naman ng panibagong kaso laban kay Madriaga, perjury sa kanyang kasinungalingan. Sana lahat filean. Pero ngayon, sa panahon kasi ngayon, hawak nga nila ang DOJ, lahat hawak ng mga demonyo. Kaya ang pwede na talaga natin gawin ngayon, kulamin sila, murahin sila, ipagdasal sila na maglaho na silang lahat. At nang makahinga naman kayo sa inyong kahirapan sa ating bayan, lahat magkakasabwat. Di ba kahapon, anong report natin sa inyo? Markado na tayo sa kay Lolo Trump. Markado na tayo. Bakit tayo markado? Dahil nakikipagsabuatan ang bansa natin, not really the bansa, ang mga bangag, sa mga illegal na gawain ng mga illegal importers from China o from wherever, mga kababayan, at pinapalitan ang mga labels ng mga produkto dyan sa Pilipinas para makatipid sila ng tarif at napupunta sa mga tiwali sa Pilipinas. Ngayon, sabi ko sa inyo, ang kikita niyan yung mga kasabwat lang nila, na mga Chinese na tiwali na kasabwat din ni Lisa Tanas na inaalaw niya o binabasbasan niya ng patuloy na gawin ito. And, later on, kayo ang magsasakripisyo lahat. Puro ganyan.
Habang kayo ay pinapakitaan ng mga props money ni Sipon Litu, ano pangalan niya? Lintikan, 'di ba? Dapat ang pangalan niya Lintikan eh. Lintik kasi mukha siyang lintik. 'Di ba? Hoy, magladlad ka na nga, Lintikan. Tsura mo. Ikaw siguro yung dineprive ng tatay mo na nalaman na pokling ka, ayaw mong mag-explore o mag-explode. Explode naman talaga yung pagmumukha mo. Nagpapakita ng mga props, money, chucho-chucho, puro gano'n na lang. Tapos recently, di ba, nagpakalat nga sila ng mga kasinungalingan na si Sarah daw ay gusto makipag-usap kay Bangag. O ayan ngayon, no? Tapos pinag-uusapan ng media, pinag-uusapan ni Tara-Tara, di ba? At ang sabi naman ni Clarissa Castro, bukas daw si Bangag sa pakikipag-usap kay VP Sara at sa mga kritiko, ulul, hindi kami bukas. Sarado kami. Gusto namin kayong hilain dyan sa Malacanang. Gusto namin kayo hilain sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno at ilublob dyan sa bahana yan. Dapat ma-feel nyo yung lahat ng kadyutahan nyo, lahat ng pagnanakaw nyo sa flood control. Kung pwede nga lang, isimento na kayo lahat dyan nang matapos na kayo. After ng baha, buhusan ka agad ng semento para wala ng buhay ang mga kawatan. Gusto nyo ba yun? Diba, mas okay yun kaysa sa bang 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 at saka sa bitay. At least hindi sila makahinga, no? Siguro nung unang panahon, gano'n yung mga ginagawa sa magnanakaw. Kaya lang nung unang panahon, baka in Stone Age, wala pang semento, di ba? Hindi pa na-discover kung paano mag-mix kla ng semento. Kaya noon, from the word Stone Age, stone to gurgur. Nung unang panahon, ang mga kawatan. Kaso lang, kayo dyan sa Pilipinas, okay pa rin sa inyo. Filipinos are resilient. Enjoy the ba? Diba? Puro ganun, nabubwisit na ako eh. My goodness. Puro ganyan. Then, what? What else? Patungkol pa rin sa baha kasi wala namang ibang issue sa Pilipinas kundi baha ang koneksyon ng pagdanakaw. Right? Ano sinasabi dito sa SMNI? Ibinigay na ng Brave 14 sa Ombudsman ngayong Lunes, Agosto 17, ang patunay laban sa lahat ng kanilang pinangalanan sa Maleta Delivery Scheme. Matatandaan nakasaad sa joint affidavit ng dating Pangulo. Tagalog binabasa natin. Matatandaan nakasaad sa joint affidavit ng mga joint, English pa rin yan, ano? ng mga dating sundalo ay umano'y maghahatid o paghatid ng maleta kay Pangulong Bangag Jr., dating House Speaker Tambaluslos at sa iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Atty. Levito Baligod, marami silang mga karagdagang testigo na ilalabas na tiyak anya magpapalakas sa case build-up laban umano sa mga sangkot na demonyo. Hahire kaya ako ng mga media na newsreader. May sarili akong script, 'di ba? Babaguhin natin. So anyway, yan, konektado pa rin. Ang problema kasi kahit anong science, alam mo, Atty. Baligod, yeah, you're doing the right thing. Pero mga kababayan, yung mga pag-forward natin ng mga reklamo, wala nang saysayan because they are law benders. Mambabali ng batas. Lahat ng maleta gang. Sabi ni Zara Kaluwing, hindi lang po baha, pati holdapan. Para nakawan. Ngayong araw, ang isang jeep at lahat ng pasahero ay hinold up sa Taguig, McKinley. Then enjoy it. Diba, Sarah? Pa-enjoy natin sa mga Pulawan, Bangagan ang nangyayari sa ating bayan. Paul 7240, yes, naboljak na natin siya kanina. Good morning tayo sa'yo. Julius, Tito, thank you. Okay, marami ng ugaling zombies sa mga Pilipino. Makasarili at makaduwag, ipaglaban ang dapat na karapatan nila, sabi ni Tito BD Fino. Okay. Si Barkadahan at si Mia Pochi, magbarkada pa rin. Boy, gising, gising, gising. Lahat hawak nila ang beat, kaya
lawak mo ang beat. Sabi ni Bernadette Mariga Toledo. Alam mo ba nga, etong effect, kapag lahat nasabi mo na, lahat ng mura na ibuhos mo na sa mga yawa. You know what I mean? Sabi ni AZS, ano kaya nakain ni Atras Abante? Baka nakakain ng Lot B na 250,000 pesos ang halaga. Who knows? Ay, nako, ambot sa inyo ni Risa. What else? Ano pa? Ano pa ang mga eksenang kaganapan? Even ang Senado ay binaha. Alam nyo ba? Here we go. Tignan natin ang binaha. O, may nag-message sa akin, gaya-gaya daw si Lisa Tanas sa off-shoulder ko. O nga, no? Hindi naman bagay sa kanya. Alam mo, pag pangit ka, kahit, o nga, naggaya-gaya. Buti hindi ako naka-off-shoulder ngayon. Oo, kahit anong off-shoulder niya, off pa rin ang pagmumukha mo, Lisa Tanas. Impyerno pa rin ang mukha mo at impyerno ang pupuntahan mo. Nag-off-shoulder ang alput. Diyos ko, akala mo naman bagay sa kanya. Bagay sa'yo yung yung kalawit ni kamatayan. You know? Was it? Kamatayan, no? Kasi mukha kang kamatayan. Malay mo, magurgur ka ng hayop ka. Kunin ka na ng dilubyo. Galit yung mga sinisan sa atin yan ng mga palangga natin. Oh, here's the Senado. Here we go. Oh, bumaha. Ito pala, baha sa kanila. Oh, di ba? Taga-barangay. Tuwan. Oh. Mga taga-barangay. Tuwan. Ano yan? Mga taga-barangay. Anong taga-barangay? Anong barangay? Taga-barangay. Yan ang problema. Gumaganyan di ba yung phone nyo? Taga-barangay. Minsan may... Mga Okay. taga-barangay. Tuwan. May kabaliwan dito eh. Saan ka galing yung tubig? Saan ka ba? Yung kasabihin mo. Sa Senado. Nakita nyo? Sa Senado, baha pa rin. Oh, 'di ba? Saan 'to nagagaling ng tubig sa ilalim? Oh, ma'am, underspending or no, substandard. Na naman siguro yung ginastos diyan sa even sa Congress, sa Senate. See that? Mga palangginging. Malapit na maging Atlantis ang Pilipinas, sabi ni Paul 7-40. O siguro mag-offer na lang ako ng cruise tour sa inyo. Di ba? Mag-ano na kayo, baka meron tayong cruise tour dyan. Okay, mag-email kayo sa akin, gagawa tayo ng excursion. maharlika.network@protonmail.com. Mag-message na kayo. Kung sinong gusto mag-excursion sa buong Metro Manila, magpapadala ako ng barko. Barkong styro. Diyan, yan. Mag-cruise tayo. But seriously, sa lahat ng gusto mag-cruise all over the world, just email me, darling. Alright. Diba? Lahat nakabangka. Itapon nyo naman kotse nyo. Dahil hindi lang yan ang baha. I'm telling you, susunod, ilan? Sabi sa forecast, diba? Araw-araw babaha ngayon. Ilang araw? Next? Kailan titigil ang baha? Ay, baha. Yeah, baha at ulan. 1 week after? Oh. Bumili na kayo ng baruto. Ayan, may opportunity na kayo. Yes, boy, gising Maharlika Cruz. May opportunity na kayo. Magbenta na kayo ng mga bangka. Diba? Sa bawat unos, merong opportunity. Totoo naman yon. Bagsak na ang car industry. Then you open boat industry. Mga baha, mga bugsay. Magbugsay-bugsay kayo dyan sa Maynila. Bugsay, 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 bugsay. Dahil kay bangag, diba? Bangag, bangag, bangag forevermore. Si bangag, bangag. Diba? Puro ganon kayo eh. Ayaw yung talsikin yung hayop na yan eh. Wala kasing matapang wala pa kasing Maharlika dyan na ipinapanganak. O meron naman nagtatago o nangungulekta ng solicit or what. Maniniwala, matatapos lang yung problema nyo kung may lumabas na mga Maharlikan blood dyan. Tama, mali. Ano yung Maharlikan blood? Ano yung dugo ni Maharlika? Yung hindi inalintana kung mapatay siya, kung ano mangyari sa kanya, basta ilaban niya ang bansang Pilipinas, ang kanyang mga kababayan, para makalaya sa mga addictus benedictus. That's it. Ba't lalaban ka? Pupunta ka dyan sa EDSA, pupunta ka dyan sa liwasan, you're there to freaking solicit money, manguuto ka, ganyan-ganyan. Wala.
Kung hindi lang ako talaga nila tinamnan ng kaso-kaso dyan, andyan na ako. Baka ginorgor na yan lahat ng mga taong bayan sa pwesto nila eh. Gorgor na lahat sa pwesto yan, tanggal na yan. Si BJ Lapay, syempre, BJ Lapay, babasahin ko yung comment mo. Oo, nagnipis na ako. Hawak ko ang beat. Pero alam mo, ang lungkot. Ang lungkot ng buhay ninyo dyan, Chichay. Ben Barubal. Hoy, Ben Barubal, ikaw ba yung nang away dati sa akin? Bigla akong ikaw ba yan? Andito ka na naman? Siya ba yan, Zoro? Yan ba yung Ben Barubal? Alam ko may nang away sa akin ng Ben Barubal. Ginagawan ako ng yawa. O, ngayon, bakit ngayon napansin kita, di ba, Ben? Ikaw ba yan? The same Ben Barubal? O, napagtanto mo na ba palangga? Na tama si palangga mo? Sabi na boy, gising, no rice ka, madam? Kumakain ako ng rice. Kanina kumain ako ng kanin. 1 cup, half a cup lang. Nabarubal yan, sabi ni Gorgor. Ay, iba ba yan? Gorgor, Zoro, sino ba yan? It's the same Barubal. Remember, may nang away sa atin na Barubal? Siya ba yan? O kakampi na natin siya? wala na raw tamulmul si Maharlika. Of course. Kinadkad ko na yung mga tamulmul ko, mga bakling. Wala na. O nga, no? Wala na mga akla, Wala na yung tamulmul ni Inday. Puro beauty na lang na mamayagpag. Ay, ambot sa inyo. Huwag kailangan nyo ng kumilos. Ano pagid-abi ang aton istoryahan? Pag-usapan na naman natin si Supotolpo. O paulit-ulit na lang naman tayo eh. You have to act now or never. Paulit-ulit din sila kay Sara Duterte. Asan si Sara? Asan si Sara? Ando, nagmamaganda pa rin. Kasing ganda ko pa rin. Dapat ganun, level ang ganda ko kay Inday. O Inday Sara, hindi naman ako pwedeng sa'yo, Day. Dapat pumantay man lang ako. Pero maganda ang height ni Inday Sara. The best height in the world. Sayang. Pero pag nakatakong ako, magkasintangkad kami. To enable this witness. Yeah. Diba? Magkasintangkad kami ni Sara Duterte kapag ako'y nakatakong. Pero pag hindi na, wala na. Okay? Here we go. What else? Okay. Nakakonect na naman si Inday Maharlika. Palpak talaga tong computer ko. Tapon ko na kaya to. Inis na ako. Wala na naman. Hindi naman ako nakakonect sa internet. Let's go here. Okay. Here we go again. Kumusta na ang mga kasinungalingan? Siyempre, pinapakalat nga nila itong tungkol kay si Sara, no? Ito yung mga balita, Sara. Si Sara daw ay gusto makipag-chika. Ganyan. Kay Bangag. Hindi yan totoo. Then, kanina may ipinakita si Attorney Mandabidjoan, si Attorney Ferrer, at saka si Capuna. She's like a mother to me, daw, sabi ni Christine Ferrer, Attorney Christine Ferrer. Well, ako naintindihan ko naman yung mga yan. Pareho sila nasa member ng bar. Hindi naman kasi talaga sila pwede magsapakan. We don't know kung ano relationship nila. They're just there for work. Pero kasi hindi ako plastic na tao. Pag I don't like you, I don't fucking like you. Hindi ako alpot-alpot. Well, let's respect yung kanilang eksena. Pero yung mukha ni Capuna, dapat yung nagre-retire na sa sa North Cemetery. Di ba? Ben Barubal, real face ni Bentong profile ko. Okay, Ben Barubal. Whoever you are, palangga. But you're here. I notice you're every night nagpupuyat ka. Yung pagpupuyat mo na nakasama ako, yun. Ang love. Love ko kay lahat. Importante, love niyo ang bayan. Kumilos ka na, Ben Barubal. Baka ikaw na lang inaantay. Okay? Ano pa? What else? Kinukonsidera ni Senate Duwag, Bobo, Win Gatchalian ang pagsasagawa ng mga pagdinig tuwing Sabado. Ito ay kang matuloy-tuloy ang mga pag-ulan na naging dahilan sa pagsuspindi ng trabaho. O di magtuloy-tuloy kayo. Alam mo anong wish ko? Ito ayoko na pigilan yung galit ko ngayon. Nabumaha na lang talaga sa Pilipinas at nang baka sakaling pumunta sa Malacanang, yung apaw. Kaya lumipat na kayo ng mga probinsya nyo kung saan man hindi binabaha. Kasi ganun din naman nabubuhay kayo sa dilubyo.
Nabubuhay kayo sa mga pangawat ng mga hayop. Lagi kayong tumatawid sa baha. Ang dami na nagkaroon ng leptospirosis. Ang dami na naubusan daw sa, was it sa UST ba? Ng doxycycline? Or doxycycline, you know, the gamot? Oh. Antibiotic. Antibacterial. Nabasa ko kay Harry Roque. Lahat ba kayo, antayin nyo na lang magka-bakterya kayo ang mga patikipay niya. Alam nyo, hindi lang paa, hindi lang alipunga ang makukuha nyo dyan sa baha. Imagine nyo lumulusob kayo. Yung pinakamaselang bahagi ng katawan natin, yung mga pototoy nyo. Okay? Ang mga kipay labom nyo, tubuan ng buni, ng alipunga, hadhad, at kung ano-ano pa. Because of that bangag. Then, pag nangati yung mga kipay ninyo, literal na nangati, at ang mga pototoy ninyo, dahil lumusob kayo sa baha, pumunta kayo sa ospital, wala nang antibiotics, edi magnanak-nak yung inyong mga masiselang parte ng katawan. Anong end game niyan? Wala na kayong kaligayahan. Paano ka naman maliligayahan kung sugat-sugat yung kipay mo? O yung pototoy mo dahil pinuno na ng hadad dahil sa baha? Ma-relate ko lang talaga, di ba? Nasasabi ba ako ng totoo? Bakit? Waterproof ba yung mga kipay nyo pag lumusob kayo sa baha? Yung iba nag-enjoy pa no? Uy, mga kababaihan, huwag na kayo lumusob-lusob dyan sa baha kung hindi naman kailangan. Yung iba nagsiswimming pa. Imagine nyo yung mga tinggiling-giling nyo, papasokan ng bakterya, tubig baha, andyan lahat, dura, ebs, you know, you imagine it. Papasok sa kipay labom nyo. Mas masaya pa kayo. Kasi, you know, Filipinos are resilient. But the kipay is overflowing sa, alam niyo yun, pag nilagay mo sa microscope, yan, tubig na yan, makita mo, kiti-kiti, mga kiti-kiti, ganyan, no? Tapos pasok sa lat binili. Buti sana ko sa lat binili sa tanas. Diba? May susubels pa naman daw. Sabi ni Roland, untang kayang buhay yan, no? May susubels. Oo nga, ginaganon-ganon na yung susubels mo, kasi kipay mo naman, durog-durog, dahil inalipo ka na. Dahil sa baha. Right? Sabi ko nga, buti sana kung ang sila lang yung binabaha, walang problema, sila yung nalulubog. But kayo guys, millions and millions of may palangga ang na bubulok. But okay lang sa inyo. Right? Okay lang. Bangag pa rin. Yung mga tumatanggap na mga troll money, okay pa rin. See how hard your life is right now. Tapos dinadaan-daanan lang nila kayo ng mga bangag. Dahil ang mga sasakyan nila matataas. You know, yung mga matataas na kayang lumusong sa baha. Or pag baha, nandoon sila, nananahimik sila. May mga butler sila, may mga waiter, may mga tagaluto sila, may mga katulong sila, lahat. Ang kanyang refrigerator, hindi lang isa, may freezer pa. May refrigerator sa kwarto, sa kusina, sa labas ng sa garahe, you know, sa backyard, lahat, puno-puno ng pagkain. Samantalang kayo, wala kayong makain kasi you are living in a day-to-day life. Meaning, kung hindi ka magtitinda, wala kang pera. Kung hindi ka pupunta sa palengke, wala ka ng pera. Yung 1,000 mo na pinapalago mo, nagtitinda ka ng kamatis, sibuyas na naglalatag ka lang dyan, di ba? Yan ang nakikita ko yan eh. O, paano ka ngayon? Wala ka nang ititinda o maaring naanod na ng baha ang iyong tininda. But sila, nasa komportableng buhay sila. Sino ang kawawa dito? Kayo. As in, kayo talaga. Diba? Kaya sabi ko kanina, parang ang, you know, maaga kasi ako natulog. So, nagising ako mga around, 3, ganyan. Tapos ay pagchismisan na kaagad ako. Diba? Business naman ng transaction ko, 3 a.m. Diba? But not sa Jamaica, somewhere. Diba? Tapos sabi ko, parang ayoko na mag-vlog kasi putang ina, yun na naman ang sasabihin ko. Tapos binabahan naman mga palangga ko. Pero wala eh. I know you miss me, ha? I miss you too. Pero hindi naman pwede mag-miss-missan na lang tayo dito mga palangga. Kailangan naman lumaban kayo. Kaya labanan nyo naman yung kahirapan niyo. Kasi ako nilabanan ko yung kahirapan ko eh. Nilabanan ko. Magdrama na lang kaya ako. Nilabanan ko lahat ng kahirapan ito sa buhay natin. Pero bakit kayo? Ayaw niyong kumilos. Antayin niyo pa bang mamatay si lolo, si lola, si ate, si kuya?
At si Bunso, bago kayo kumilos, bumangon kayo! Tanggalin ang mga kawatan! Maging matapang. Nakakalungkot yung buhay. Tignan mo, nagta-transition ako. Mamaya, bentungaw na ako. Basta seryosong usapan, sobrang kawawa yung sitwasyon niyo. Sabi ko, paulit-ulit kong sinasabi, what I am fucking doing in my life? Maubos ko yung 1 oras, 2 oras, 3 oras sa pakikipaglaban. Hanggang ngayon, hindi naman kayo nanindigan. Buong buhay ko, 2015 pa ako. Not really buong buhay. Of course, may lifestyle naman ako. May eksena naman ako sa buhay habang nakikipaglaban. Pero, yung itsura niyo dyan sa Pilipinas na binabaha kayo, dapat you deserve na magkaroon ng pag-angat sa buhay. Paano nyo iaangat ang buhay ninyo? Labanan nyo ang mga korap. Okay lang sana. Okay, fine. Okay, paano ko ba to sasabihin? Okay lang sana kung may dilubyo, pag wala kayong trabaho, mayroong gobyerno na kumakalinga talaga sa inyo. Not only mga 4-piece. Like mga middle class na may mga credit. Kunyari, ito, bracket, you're allowed to get this. 5,000 groceries for 1 week. Yung mga ganyan, di ba? Or 5,000 whatsoever. Pag may anak ang mga minor, may gatas kang kukunin sa food bank. O meron ka man lang beans, rice, whatsoever, di ba? Katulad sa mga rich countries. Sa Pilipinas, pag wala ka pamasahe, wala ka nang, kunyari nagtitinda ka lang sa palengke or nagta-tricycle driver ka. Ano ang mangyayari sa'yo? Pag bumabaha, wala kang biyahe, right? Kasi lahat stranded. So wala kang ngayong kita. Kung wala kang ipon, dahil sigurado ako 99.9% ang mga tricycle drivers, ang mga nagtitinda, walang ipon yan, nabubuhay yan everyday. Bira lang yan may mga ipon, mga minimal, very minimal. O kung walang trabaho, dahil wala makain yung mga anak mo, ano yung last resort ng tao? Comment kayo dyan. Pag wala ng trabaho, baha na. Let's say ngayon, nasa baha tayo. Tayo dito sa isang community. Kunyari, ako, magkapit-bahay tayo, tapos nalaman nyo, kararating na ni Marlica, ang dami mga dalang pasalubong. May mga boxes, may mga tsokolate yan si Bakla. Mayabang yung hitad na yan. Punong-puno yung kanyang refrigerator. Binaha tayo ngayon. Binaha tayo. Ako yung bonggang-bonggang kapitbahay ninyo. Siyempre, bibigyan ko kayo. Di ba? Bibigyan ko kayo, maghati-hati tayo. Yan, mga Repa Pips! Iluto lahat yan pag salusaluhan natin. But, yung iba, sabi ni Rubel, mga what? Nanakawin. Nanakawan na si Marlica. Teka mo, bago mo ako nanakawan, pudya tayo, bibigay ko naman to sa'yo. Magluto, wag ka magdakaw. Ako iniisip ko pag nangyari, may mga ganon na may aakyat bahay nagang sa akin. Kakausap siya, ito nga, ang pinangawat ka man imo. Ano gid ang gusto mo? Sige, mamili ka dyan kung anong gusto mo. Kuwaan na. Huwag mo na akong tutok-tutukan, punyeta. Alam ko naman nagugutom ka eh. Pero ganun yung maging attitude ko sa magnanakaw. Alam mo yun? Pero dati nang bata kami, napasok kami ng magnanakaw nung unang panahon, 2 beses. Sa Bisaya. May tindahan kasi kami noon. But I was like 6, 7, 8 years old. Alam mo kung saan dumaan ang magnanakaw? Sa banggirahan. You know what banggirahan is? Ano gani ang banggirahan sa Tagalog? Uy, mga kababayan ko. Sa sink. Kasi nung unang panahon, di ba, wala pa masyadong magnanakaw noon eh. Pero may akyat bahay gang na yung sink namin is kahoy din, ganyan. Di ba yung sink mo nakaganyan, nakaatang lang na sa atin nung unang panahon. Yung sink mo, tapos yung tubig dadaloy dun sa baba. Kasi medyo mataas makikita mo yung baba dun, parang may kalog dun. Lababo, yes. Yeah, dun sa lumaban sa lababo. Tinanggal yung lababo namin, tapos pumasok yung magnanakaw. Punyeta, patay. Namatay din yung magnanakaw na yun. Si ano yun? Huwag ko na pangalanan. Diba? Totoo yun. Pinasok yung bahay namin. Tapos, batang-bata pa ako. Tapos yung mga... Kasi doon sa bahay na yun, I think may mga extended families kami. Isa lang yata. Isa. May extended family kami doon. Tapos social, no? Dapat sasabihin ko extended family. Tapos sabi ng lola ko, sulod ka mo, panago.
nagtago kami sa ilalim ng kama ng katre, sa katre. You know, katre, yung para mga barracks noong unang panahon. Ewan ko saan pinagkukuha ng mga kamag-anak namin, lola ko yung mga, meron kami noon yung parang nung sa Bisaya, yung katre, yung pag nagbo-board ka sa, sa Maynila, yung, yung bakal na nabibili dyan sa Recto, yung double decker, may ganyan na kami noon eh. Nasa katago kami doon sa ilalim. Right? Sa probinsya yun, di ko alam, baka dating siguro yung lugar na yun. Baka dating parang concentration camp. No? Di ba yung unang panahon ganun? So, doon kami sa ilalim magkapatid. But dahil bata kami, may tindahan kami, kami yung nagnakaw no? Kumuha kami ng mga pagkain, kayong kapatid, magpipinsa, kumuha kami ng pagkain sa tindahan, tapos hindi namin ininda yun. Nandun kami sa ilalim, kumakain kami ng mga kung ano-anong mga kaletsehang mga bankwed. Yes, boy gising. Kumakain kami ng mga pagkain, pero hindi lingid sa aming kaalaman nung aming kabataan. Ay may mga akyat bahay gang na pala sa amin. May pumasok. Kasi syempre nung unang panahon, malaki yung mga bahay. 1, 2, 3, 4 bedroom. 1, 2, 3 kitchen, 4 gitna, 5, 6. You know, parang ganun kalaki yung ng lugar namin noon. Pero wala na yun. Ayoko na ikwento yung nangyari sa bahay na yun. Baka may magpiyok na mga land grabber, mahirap na. Nasa tayo mapunta baka may mga land grabber na magsabing guilty. Hahatulan natin ng guilty ngayon, di ba? But those were the days. We don't need that lupa anymore. Yung part na yon. May ganun din ba kayong kwento? Actually, masama yung loob ko. Hindi naman siguro nanonood yung mga assholes na yon. Alam mo anong masama ang loob ko sa buhay? Kasi mga memories ko nawala. Ninakaw ng mga magnanakaw. Ninakaw nila. Ang mga memories ni Palangga. Isa lang ang naiwang memory ko. Na nung bata ako, yung painting. Yung isa-isang painting na every morning, di ba, kunyari nasa telenovela tayo, pero totoo itong kwento, na every morning, kung marunong kayo mag-illustrate kwento yung buhay ko, isang araw, bumangon si Marlica sa lugar ng kanyang pinaglakihan. Tuwing umaga, siya ay gumigising at humihiga doon sa Nara na sala set. Nakahigang ganyan at nakadungaw sa painting na merong isang bata na karakter sa painting na buhat-buhat ang tubig. Parang gano'n. Oo, na-reserve. Alam mo ba? Pinahanap ko sa Moodrox ko yung painting na yun. Sabi ko, hanapin ang painting na yan kung na kanino. Oh, di ba totoo yun? Yung mga memories ninyo? Kasi wala na kami kasi doon sa lugar na yon many years ago. Wala na kasi nasa na kami, nakipaglaban na kami kung saan-saan lugar. Sabi ko sa Moodrox, Mother, yung painting ng bata ako na tinitignan ko, na pinapangarap ko yon na ang nasa mindset ko, ako yung nasa loob doon ng bahay na yon. Ganon din ba kayo? I was like, batang-bata ako. Every time na tignan ko yung painting na yon, sabi ko, ando doon ako sa loob. Pero wala, bahay lang, very Filipino. I don't know kung sinong painter na yon. Sabi ko, hanapin ang painting kung kaninong bahay, halugugin ang hacienda. Hindi hinalugod ng nanay ko, nakita ang painting. At nabawi ang nakaw na yaman. Totoo yun, nasa akin na ngayon yun. Pero wala dito sa Amerika. Shout out sa friend ko, pinatago ko. My very, very close friend in high school. Pati, I love you, I miss you. Nanonood yun. Nakatago. Lahat ng mga bakas ng buhay ko nasa kanya. Meron ba kayong ganyang kaibigan? Hindi kami nag-uusap nun everyday. Pero lahat ng bakas ko, mga secrets na yung mga slam book, who is your crush, who is your love, who is your first kiss, nasa kanya. Hindi niya alam, huwag mo lokatin yan, bakla. Nandoon, di ba, high school, yung mga ganyan? Nandoon, yung mga bakas ng mga kalokohan natin ng bagets tayo. May ganyan ba kayong kaibigan na pinatago ko sa kanya? Kasi maganda yung bahay niya eh. May mga siya eh. May mga safety at marami siyang gwardiya sibil. Siyempre, yaman-yamana ng bakla. Nakaprotect ang aking alaala na nakaraan. Ba't pa tayo napunta sa chikahan na ito, Zorro? Diba? Pinaglalaban natin ang bayan. Well, part of my story. Flames. Oh, yes, James Club. Nagpi-flames ba kayo? Tapos,
ang mga katripan natin ng bata to, XOX. Di ba, nung high school, XOXO, tapos papasa mo, sasagutan mo. Katsipan ng bata tayo, pero those were the days. Doon nahubog ang ating pakikipaglaban. Doon nahubog ang alindog ni Maharlika. Pero totoo yun, yung friend ko, napakabait na ng kaibigan ko yun. Siya, nasa kanya yung painting. Pinatago ko sa kanya. Kasi malaki, hindi ko nadala nung nakaraan. Dapat dadalin ko eh. Yun lang, mga kaletsehang kwento ng nakaraan. Ano pa, Gidabi? Ano pa ang nangyayari? Itong computer ko, ayaw na. Wala daw internet. Okay, di patay na kita. Wala ka na palang silbi. Wala ka naman silbi. Di gurguri na kita. Habang ang Pilipinas ay bagsak pa rin ang piso. Tuloy-tuloy ang pakikipaglaban ni Maharlika. Samantalang kayo ay tuloy-tuloy din ang paglunok sa mga bangag. Kailan kayo kikilos? Rayson Oriarte. Kumusta ka dyan sa San Diego? Caramel cappuccino, baka naman. Kailan ko ng kape na masarap. Recently, for the past mahigit isang buwan, hindi na ako bumibili ng mga Starbucks. Kasi pinipilit ko ng hindi na, yung personal na coffee na lang ang bibilin ko. Yung mga organic na coffee. So nagbabaon na lang ako when I go out. Ganyan kasi dati, okay, Starbucks, $6-7. Bullshit, ang mahal, no? 2 kilong bigas na rin yun, 3 kilong bigas. Yeah, no, ngayon meron akong creamer. Look at this. Zorro. Ayan, no, sarap, oh. Pero meron lang konting vanilla. Huwag na mabusan yung computer, magalit yung Junagis ko. Teka lang, baka, di ba? O, ayan. Pero may vanilla lang. Ano to eh? Latte, something chucho, pero walang sugar. Gusto nyo i-mine yung cup ko? Bilhin nyo na to, i-mine. I-mine nyo na. Kailan ka babalik ng Australia, madam? Sa iyo ako titira. Caramel, pwede ba ako dyan? Baka naman. Mahal din ng ano dyan eh, ng red. Sige, mag-ano tayo dyan. Mag-cruise tayo, palangga. Sabi ni Jojo, I only buy sandwiches in Starbucks. Alam mo, Jo, kung anong favorite ko sa Starbucks? Sa Starbucks? Scones. Blueberry scones. I can't resist kapag may nakikita akong blueberry scones. Mag-cruise tayo dyan. Mag-group cruise tayo sa Australia. Sige. Mag-invite ka na ng mga couple. Couple, ha? Mag-asawa, pwede kahit hindi couple. Magpamilya. Bigyan kita ng atas. You have to get 8 couples. So we can reserve 8 staterooms. Ayan. Mag-email ka sa akin sa lahat ng mga taga-Australia na gustong mag-cruise tayo, mag-message na kay Caramel Cappuccino. Okay, at sa taga-Japan, kausap ko yung isang friend ko, mag-organize na siya ng group tour. Mag-message na kayo dyan, yung mga may pera. Yung mga palangga ko sa Pilipinas, magkipaglaban na lang kayo dyan sa mga bangag. Okay, tapusin nyo na sila para magkaroon kayo ng magandang buhay. I wish I can get you, all of you. Right? Sabi ni Xperia, magbe-bake ka ng scones. Daming recipe sa YouTube. Oo naman palangga. Actually, meron nga ako, dapat nga gagawa ako ng kutsinta eh. Kaso lang kalaban mo dyan, time. Pag may time ako, ginagawa ko, di ba nakaragawa ko ng puto. Meron akong binili na pang kutsinta. Hindi ko naman nagawa kasi busy-busy na naman ako. Baka bigyan mo naman ako ng scones. Okay? Romantic Moon, Bega Warp na late ka. UCC is the best when it comes to coffee. What is UCC? Palangga. Kiram Datu Indal. Syukran. Yan, palangga. Hindi ko maisip yung intro ko eh. Alright. Cotton Fin, you're here. Diba? Magtanong na nga lang kayo kasi sa totoo lang nakaka-jutang genimes itong ginagawa ng mga bangag eh. Lahat na lang ganito sa buhay nila oh. Puro ganyan oh. Kaya tignan natin kung anong mga balita ha. Diyan muna kayo kung anong masasabi natin sa balita. Okay. Basahin natin. Just in. Ang sabi ni Ngipon, Cheljokno. Bawat baha ay paalala kung paano tayo biligo ng sistema. Sa lahat ng apektado, mag-ingat po sa mga korap at palpak na opisyal. May araw rin kayo.
Ano pinagsasabi mo, joke, no? Alam mo na si Marcos Jr. ang magnanakaw. Bakit di mo pangalan ng gago ka? Alam mo na si Lisa Tanas dahil hindi nyo kaya? Takot kayo? May araw din kayo. Sino? Yung sarili mo? Tinutukoy mo? Kita ninyo, mga pinklawan-dilawan. Ito, ang tatapang ng mga to dati sabi, Marcos magnanakaw. Ngayon may araw din kayo. Sinong may araw? Kasabot na kayo lahat. Si Dilemang Bilatra na matakaw sa Saba. Di ba ito na kadyotang dinimang mga kasinungalingan ng mga pinklawan? May araw din kayo. Sino? Sino ba may hawak ng budget? Hindi ba si Satanas? Hindi ba si Bangag? Hindi ba ang Marcos Bangag administration? Sinungaling ka? Buisit ka? Oh. Alam mo kung sino lang nagbe-benefit kapag umuulan-ulan? Sino ang masaya kapag umuulan-ulan ng konti? Hindi masyadong baha. Sino? Mag-comment kayo dyan. Watching from Lapu-Lapu, panay bisita si Virus dito sa Cebu. Akala naman niya mananalo siya. Sabi ni Johnny Payo, Johnny, pakisampal nga yung alpot na yan. Sino ang nakikinabang pag umuulan-ulan ng konti? Hindi si Bangag. Maliban kay Bangag, kaya mo na yan. Yung mga magjowa. Sasakay sa jeep. Diba? Imot-imot, honey, umuulan, mga ganon. Diba? Parang yung mga magjawang ganyan, para makadikit-dikit kasi malamig, magyakapan sila. Wala lang. Diyan. May nakita kasi ako eh. Sabi ko sa inyo, speaking of that, dumaan na diba? Tingnan mo. Sabi ko sa inyo, magjowa, ayan nag-aba-aba. Diba? Yan, nag-chancing-chancing na. Sabi ko sa inyo buhatin mo ako, sweetheart. Yun yung mga yung mga eksenang mga hindi mo malilimutan kapag meron delubyo. Yan na lang ang bonus ninyo, yung mga kilig-kilig to the bones. Right? We'll see. Kasi lahat na nakikita ko dito mga balita ngayon na in-scan natin, baha, rainfall volume sa NCR umabot sa 201 o 201.7 millimeter. August 18. Ano ba nga ngayon? VP Sara impeachment trial canceled. Ba't nyo kinancel? Ituloy nyo yung impeachment hanggang sa mamatay kayo lahat sa baha. Ituloy nyo. Pa-cancel pa kayo mga hayop kayo. Dapat kayo kinakancel na kayo lahat sa mundo eh. Payag ba kayo? Cancelin natin sila lahat sa mundo? Sabi ni Gorgor Soro, ngayon lang daw sweet yan pagbaha. Pagdating sa bahay, mag-aaway na. Wag naman. Huwag kayong mga away ng jowa. Dapat sweet kayo forever. Ako sweet ako forever. Magsasawa ka na lang sa kasweetan ko. Hi, sweetheart. Baka naman pwede tayong, alam mo na, maligo ka. Yes, sabi ni Expia, baha sa Senado. Ito, grabe, VMAPA, 34 minutes ago. My goodness. Sa VMAPA, sino mga taga VMAPA dyan? Congratulations! Bigyan kayo ng award. Baha Award. Right? Grabe. Ano na mangyayari sa bayan natin? Sana tumami pa ang baha sa Malacanang. Ilagay niyo yung tubig dun sa Malacanang. Di ba sabi ni Bangag, ipunin daw? Ipalunok na sa kanya yung tubig baha. Ipunin natin ang mga baha. Para mapakinabangan. Ipainom nyo sa kanila, sa mga addictus. Duwag-duwag nyo naman kasi ayaw nyo lumaban para sa inyong kalayaan. Tignan natin, Ano to? Deserve ba? Ito mga sundalong supot. Tama, ini-echo ng mga media na gusto daw ni Sara makipagtsikahan. Hindi totoo. Kasi kinonfirm sa atin nung ating bubwit. Okay? Na hindi, never ever makipagsundo si Inday Sara sa ganyan. Tapos ngayon pala, meron pa silang mga pinaiikot ngayon. Alam mo anong pinaiikot ng mga hayop ngayon? Yung tungkol kay attorney, kay Ma'am Hanilet Abansenia at saka kay Philip Salvador. Media na naman. Magpinsan yan eh.
Magpinsan, ginawa na ng kwento. Noon pa nila ginawa ng AI. That's very bangag. Di ba? Alam niyo ba na si Philip Salvador at saka si Hanilet Abansenya ay magpakaisa? Magkasin. I'm not sure kung pakaisa, pakaduha. Basta kasin sila. Okay? Alam niyo yon. Ngayon ang pinapakalat ng mga bangag na may relasyon. Kaya mga kaputa-putahan. O baka si Alpot na naman ang nasa likod niyan. Alpot, ikaw ba yan, Alpot? Diba? Hindi mo kasi kayang ibit. Si Hanelet, kaya makapaulaw ka na ng gago ka siguro. Ikaw siguro yan, ano? Napagbintangan yung Alpot. Sabi ni Alpot, ay, hindi ako yan, ma'am. Ganon yan siya. Bakit ako, ma'am? Alam niyo ba yung kwentong yon? Nung tinawagan ko siya, ay, sabi ko, Alpot, ikaw daw yung ganito, ganyan, ganon. Ay nga, ako yan, ma'am. Ay, ko da yan, ma'am. Ang Alpot, nagmaang-maangan. Yes, Jana. Tapos ginagawa ng kwento ngayon ng mga media. Alam naman natin si Alpot na kinabang yan. Kasi akala ng mga tao, alam mo na may mga tao sumisip-sipilan kay Alpot noon, nung nasa Malacanang Panggaga. Tapos nung inano ko siya, ginsukmaan ko siya. You know, ginsukmaan in Tagalog. Recently, ang nagiging magaling ako sa aking nakaalala ko yung mga Ilonggo words ko. Baka bumabalik na kaya ako siguro sa pagkabata. Ano? Hindi kaya? Di ba kasi pag tumatanda ka na, bumabalik ka na sa pagkabata mo. Yung mga pinagsasabi, yung parang yung mga nakaraan mo, sinabi ko siling ko sa iya, oy Alpot, ang sabi daw, ganito, ganyan, ganon. Totoo ba? Over the phone yun, naging confront. Yes, Caramel, thank you for helping me. Siguro tigulang nagid ko, no? Caramel, tigulang nagid. Na hindi na naalala yung mga, ano, sabi ko, oy, sabi ganito, ganyan, ganon. Ay, hindi, kuya sinumbatan. Yeah. Kinonfront, sinumbatan. Hindi na, parang, sort of. Hindi, kuya, ma'am. Kay waay ko da, ma'am. Nami, tuslukon ang bilat mo, ma'am. Oh, ikaw ba nagpakalat nito? Sa mga fake news laban kay Ma'am Hanelet at kay ano? Kay Philip Salvador. Nasaan ka na ba, Alpot? Yung 12 mong anak, inalagaan mo bang hinayupak ka? Puro kasinungalingan naman yung pinagagawa mo sa buhay mo. Nagtitik-tik ka lang ng alkitran dati, sabi mo, di ba? Nabibili ba yung alkitran? Binibenta ba yun per kilo? Alkitran, di ba? That's alkitran. Ilagay ko sa kipay mo yung alkitran at nang magkisi-kisi ka. Ilagay ko yung alkitran sa bilat ni Lisa, yung mainit-init pa, no? Sa tingin nyo, sino may alkitran dyan? O order ako. Ibutang ko sa bilat ni Lisa tsaka sa buli ni Bangag. Siguro nagkakisi-kisi si Lisa, nagagaganon. Bangit! Gumaganon-ganon siguro ang Alpot niya. Nami tuslokon. Sa pangawat niyang hayop siya. Tignan natin kung ano pa mga kasinungalingang chismis ng mga yawa. Oh, ano na ngayon? 15 na, sumweldo na ba kayo? Ay, hindi pala. 15 at 17 na pala ngayon. Sumweldo na kayo? Oh, minatira ba sa sweldo nyo nung 15? Nagbayad na ba kayo ng matataas na bilhin sa kuryente? O wala na kayong pangkain ngayon, kaya maglugaw-lugaw na lang kayo. O, total, para pumayat tayong lahat, maglugaw na lang kayo, lagyan nyo na lang ng konting asin-asin yan, maraming bawang, makatawid na tayo. Naranasan ko rin naman yung buhay na yan, kahit ngayon. O, naglulugaw ako dito pag wala akong makitang chicken sa freezer. O, inalagyan ko ng maraming bawang, tapos paminta, asin, solve ang problema. Right? Tapos na raw sila sumahod. Sabi ni Caramel, sumahod na rin ba sila sa'yo? Oh, ano pag-idabi? Ano to? Oh, ito pa. Sino to? May nakita ako. Ayan no, nagbayad ka. Ayan no. Sumakay sila. Ayan, natumba daw. Ay, putang ina. Oh, tiyan mo, kamalas-malasan. Nagbayad ka pero natumba ka pa sa kariton. Oh. Sino ba? Oh, tiyan mo, kamalas-malasan. Ano, kariton niya ng saging eh. Tiyan mo. Okay, tama. Kamalas-malasan ang buhay ninyo. Nabasa tuloy si ate. Magkano kaya binayad niya dito? Sa Quiapo ba ito? Oh, nagbayad ka para di mabasa, naligo patuloy, sabi nung nag-comment. Kaluluoy man. Oh, hindi mo kaluoy man si ate. Oh, nabasa yung pante. Oh, mamaya magkaalipong ah. You know? Hindi naman nakakatawa yung nangyayari sa mga kababayan natin eh. Tapos ito naman yung mga nagtutulak sa kariton, nakakakuha ng opportunity. Ganun talaga ang buhay, survival.
Kaya sabi ko sa inyo, sa bawat delubyo may opportunity. Pero ang opportunity ay yung pera, ang malupit na kumita na nagbigay sa inyo ng delubyo, ang mga bangag. Sila dapat ang inyong tapusin na dyan sa kanilang mga pwesto. Sabi ni Sarah, yes po, pension ha, 3K. Last month, kuryente, naging 6K. Oh my God. Magkano pension mo, Sarah? Magkano na ba pension sa SSS ngayon? Sige nga, mag-comment kayo dyan. Di ba ang pension, kada buwan lang yan. Magkano pension? 5,000, 6,000, depende sa hinulog mo, sa na-contribute mo, right? EJCM. Wala yung army trucks. Dati si PRRD lumalabas sila. Wala nga yung mga boats na magsiserve sa ating mga kababayan, yung mga tugboats na mag-ano sa mga kababayan. Tapos ito mga tao, alam mo, wala ka ng choice. Alam mo ba, yung mga gantong senaryo, naranasan ko yung mga ganyan senaryo dati. Pero hindi naman ako sumakay dyan. Pero ang punto ko dito, katulad niyan, si ate, wala rin naman pera yan eh. Lahat sila pareho, yung nagtutulak ng kariton, na